Batiin natin at i-welcome natin ang bawat isa. Batiin natin ang magandang good morning, yung mga katabi natin na natutulog na yata. Sino na sa inyo ang nakakatatlong simbang gabi na? Very good. Sino dalawa pa lang? O una pa lang? Yeah. Congratulations, nakakatatlo na tayo. Nakita natin kanina sa palabas ng mga kabataan yung kalagayan nila, yung kanilang mga pangarap, yung kanilang mga kalagayan, yung kanilang mga sitwasyon. Marahil hindi iba itong mga karanasan nila sa karanasan natin dahil minsan naging kabataan din tayo. Minsan, nakaranas din tayo ng mga pagtatalong sa buhay. Nakaranas din tayo ng mga agam-agam ng mga kalituhan. Nakaranas din tayo ng mga anak. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa ating mga mahal sa buhay. At sa ikatong araw ng ating simbang gabi, niharap sa atin ang isang dakilang tao. Narinig natin sa Ebanghelyo si San Jose. Siya rin, nung ibinalita ng anghel ang mangyayari, siya rin nalito. Siya rin nag-agam-agam. Siya rin nagtanong, bakit? At marahil, natakot din si San Jose. Hindi niya alam kung paano nangyari. Yung kanyang pakakasalan sana, ay natagpo ang buntis. Sa mga pangyayari nito, bagamat may takot, may pagkalito, may pagtatanong, itong si San Jose, tinupad pa rin niya ang kalooban ng Diyos Ama. Ipinamalas ni San Jose dalawang bagay na nakikita ko sa Ebanghelyo. Hindi ba narinig natin? Bagamat ganun na nga ang nangyari, lihim na sana hihiwalaya si Maria, pero tinupad pa rin niya ang kagustuhan ng Diyos. Itong si San Jose ay ika nga tahimik lamang. May katahimikan na tinupad ang kalooban ng Diyos Ama. Tahimik ng ginawa ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi ba? Sa katahimikan, nagsasalita ang Diyos. At sa katahimikan din, mauunawaan natin ang ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Kaya naman tahimik na kayo ngayon. Mukhang naghihilig ng iba. Nais natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin tumahimik. Nais natin makilala ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat natin patahimikin ang ating kalooban. Alam niyo yung maingay na lata? Di ba? Kapag yung lata maingay, ibig sabihin, walang laman. Yung mga salita ng salita, siguro walang laman. Kaya kailangan natin manahimik upang maunawaan ang kalooban ng Ama. Kailangan natin tumahimik upang maganap natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawa, nakita ko dito yung kababaang loob ni San Jose. Bagamat siya ay napili, pinagpakitaan ng anghel ng Diyos, hindi niya pinagkalat, hindi siya nag-inay. Kundi sa katahimikan at kababaang loob, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos. Bagamat siya'y nalilito, ngunit siya'y nagtiwala na hindi ito kakayanan lamang niya, na hindi maaabot na kayong katalinuhan o pangunawa itong kalooban ng Diyos.
Kaya siya ay nagpakumbaba at tinanggap ang kalooban ng Diyos. Alam na yung kanyang limitasyon. Alam na hanggang saan lamang ang kanyang makakayanan. Kaya, siya nagpakumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo yung basong puno, di ba? Kapag yan may puno, hindi mo pwedeng lagyan. Kailangan bawasan upang malagyan muli ng laman. Ganon si San Jose. Alam niya na siya ay may kakulangan. Kaya hinayaan niya na punuin siya ng biyaya ng Diyos. Siya ay nagpakumbaba. Kaya naman, ang Diyos sumaatin. Narinig namin sa Ebanghelyo, siya ay tatawagin Emmanuel. Ang Diyos sumasa atin. Hindi na siya malayo. Hindi siya nandun lamang sa alapaap na sa ulam. Ang Diyos ay kapiling na natin. Naalala nyo kagabi yung Ebanghelyo kahapon? Anong Ebanghelyo kahapon? Tulog na kayo? Anong Ebanghelyo kahapon? Mahaba-mahaba? Mahabang mga pangalan? Di ba? Kahapon ay narinig natin ibang-ibang mga pangalan. Sabi natin, ano ba ito? Mga weird na mga pangalan. May ko lang narinig, siguro. Pero, ipinakita ng Diyos na siya'y kasama sa kasaysayan sa buhay ng mga tao ito. At ngayon, pinatunayan niya, siya'y Emmanuel, ang Diyos sumasa atin. Sumasa atin ba talaga ang Diyos? Bakit marami pa rin problema? Bakit marami pa rin krisis? Bakit marami pa rin trahedya sa buhay natin? Kailan na? Narinig na. Nabasa siguro natin. Isa na namang barko yung tumawag. Mga trahedya. Nararanasan siguro natin, nararamdaman na siguro natin yung recession na nababalitaan natin sa diary. At ilang beses nabasa ko sa diary, ilang mga OFWs pinauwi. Wala nang trabaho sa abroad. Kasama ba natin ang Diyos? Kapiling pa ba natin siya? Bakit wala yan katugunan sa mga krisis at problema na nararanasan natin? Kasama pa ba natin ang Diyos? Naalala ko noon, maliit pa ako, nag-aaral ako sa elementarya. Pag ako'y pumapasok, napapansin ko, yung medyas ko bumababa. Parang kinakain ng sapatos ko. Sabi ko sa tatay ko, "Tay, yung medyas ko laging bumababa. Bakit po kaya?" Sabi ng tatay ko, "Anak, ito ang goma. Talian mo ng goma." So, hindi na bumababa yung medyas ko. At tuwing December, pumupunta kami sa department store. Kasama ko yung tatay ko, hawak-hawak niya yung kamay ko. Pupunta kami ng department store. Hindi upang bumili ng medyas, kundi upang bumili ng bagong goma. Every Christmas may bagong goma ako para sa medyas. Siguro gano'n ang Diyos. He may not offer solutions to our problems. He may not answer all our questions. But He's always with us because He's Emmanuel. Kahit na sa kabila ng mga trahedya, sa kabila ng krisis, hindi niya tayo iiwan. Hawak-hawak niya ang ating kamay. Dadalhin niya tayo sa tamang landas. Aakayin tayo ng Diyos sa tuwid na buhay. Sapagkat siya ay sumasa atin. Siya ay Emmanuel. Amen. Palapakan